Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to kasama ko ang Team Pahingal at si Cass. Ayun kaway-kaway naman dyan. Yun, susubukan natin tong Mitsubishi X-Force Pahon. Kaya ba nitong umakyat ng Ligaya Drive dito sa Talisay paakyat ng Tagaytay? Pwede subukan natin. Tara na! Bali, 5 kaming nakasakay ngayon sa sasakyan. Lahat kami dito, hindi naman lahat, no? Pero 4 kaming regular sized adult. Hindi, actually, medyo malaki ko. Hindi, medyo malaki tayo. Mabigat, medyo mabigat kami. Yung dalawa sa likod, medyo payat. Pakita nga kayo ulit. Tapos, syempre, si Cass, ano naman to, mga half size. Siguro mga 30 kilos yan. So, kung susumahin, no, medyo mabigat tayo ngayon. At ito na tayo, sa unahan natin. Ayan na yung rotonda ng Tagaytay. So bababa muna tayo syempre bago tayo makaakyat, di ba? So subukan na rin muna natin to pababa ng Talisay. Dito tayo sa mga landslide prone area. Hindi kasi medyo matindi talaga yung downhill dito. Pero yun nga, para masubukan talaga natin tong X-Force, no? Marami na tayong video nito. Yung complete video namin, marami na. So pang-4 na video na yata namin ng X-Force to. So ngayon naka-regular drive tayo kaso medyo syempre pababa dito, no? Para hindi masyadong mag-init yung preno natin, gamit tayo nitong sport mode. Actually meron ding low gear dito pero try muna natin to. Kaya pa naman, hindi pa naman ganun kalala. So isabay na natin yan, no? Tuturuan na rin natin yan si Lex kasi magdadrive na rin siya ng sasakyan na siya lang. Anyway, so kayang-kaya pa ngayon, no? So tatandaan nyo, lalo na pagka malalaking sasakyan yung dala nyo, pagka downhill, gagamit talaga kayo ng engine braking. Kasi pagka yung preno nyo kasi masyado nang uminit, so mawawalan ka rin ng preno. So kagaya ngayon, isa-sport mode ko lang para medyo, may konting pigil siya. Yan, kung mapapansin nyo, tumaas din yung rev natin. Asa mga 2,000 yung rev natin ngayon, pababa. So namemreno pa rin ako. So yung sport mode, may konting pigil na siya, no? Pero try nga natin yung L. Yeah. So mas malakas yung pigil ng L. Yeah. So yung kasi yung wala dito sa X-Force, no? Wala siyang paddle shifter, so hindi mo makontrol yung gears talaga. Pero kagaya nga nito, pag easy, kaya naman ng drive lang. Tapos pagka malala na talaga yung downhill, i-low gear mo na lang para may pigil. So yan, kumipigil pa rin naman eh. So habang dinadrive din namin to, pansin din na sobrang komportable ng X-Force, no? Di ba? Kayo dyan sa likod, kamusta space nyo? Malawak yung leg space. Iyon, no? Ikaw kasi, ano masasabi mo dyan? Hindi kasi talaga masyadong nagsasalita yan si Isin. How about you, Cass? What do you think there at the back? Very nice. Wow, what's nice? I have Doritos and Okay, let's shout out Doritos. Pengi kami. You show Doritos. the Doritos. So medyo dito kasi landslide prone area nga talaga, kaya kita nyo, ayan, may mga nahulog pang halaman, vegetation sa gilid. Ayan, may mga bato-bato pa. Anyway, ganda ng view, no? Tsaka yun niya, komportable. Tsaka sa twisties, no? Okay itong X-Force, no? Basta wag mo lang masyadong sagarin, pero okay siya. Sa bagay, sinubukan niya namin sa truck to, kayang-kaya eh. Ganda, pagka naka-L ka, tas mga palubog talaga, pigil na pigil. So, turo ko na rin sa'yo, Lex. Pag kunwari may kurbada, tapos hindi mo kita yung diretso ng kalsada, mag-slow down ka pa. Pero once na makita mo na yung diretso ng kalsada, narito hindi ko kita yung diretso ng kalsada, slow down ka. Kasi naputol na naman yung daan, di ba? Hindi mo kita yung diretso ng kalsada, bangin ang diretso, dahan-dahan ka lang. Tapos pag nakita mo na yung diretso ng kalsada, pwede ka nang bumilis, hindi na naman kita. Kaya dahan-dahan ka lang, hanggang di mo nakikita yung diretso ng kalsada, slow down. Yan. Ayan, kita mo na, so diretso mo na. O yan, hindi mo na ulit kita, di ba? Slow down. Paakyat na tayo ngayon ng Ligaya Drive. So titingnan natin kung liligaya nga tayo sa pag-ahon dito. Are you ready, guys? Ready sumuka. So uulitin ko lang ha. 5 kaming nakasakay dito. Ang aircon namin naka 22. Hindi ko papatayin yan.
relax driving lang ako ngayon. So naka-D lang ako. Umaahon naman tayo, no problem naman. Kaso masyado kasing umaahon talaga yung daanan dito eh. So ilalagay ko muna sa sport mode. So yan, tumaas yung rev natin, mga nasa 3,000 ngayon. Ito na, grabing ahon. Let's go. Woo! Yan, sarap i-bike nito, no, Vince? Kasi moderna. I couldn't breathe. Anyway, naka-sport mode tayo, no? Yung rev natin, tumataas talaga siya mga hanggang 3,000. Pero kaya naman niyang umahon. Kaso talagang mabigat kasi talaga tayo ngayon. Pero ang importante naman kasi, kaya niyang umahon. Tsaka sa totoo lang kasi, hindi ka naman dadaan araw-araw sa ganito katinding kalsada. Ngayon medyo nabitin yung no, L3 sa unahan. Nilow gear ko muna para unahin na muna natin to. Yan, so nilow gear ko, mas tumaas yung rev natin, mga nasa 3.5. Balik ko sa D, tas sport mode lang, S lang. O diba, naka-overtake pa tayo, punong-puno tayo ngayon. Actually, S lang, hindi na nga ako naglo-low gear, kaya naman eh. Ahon pa. Pero syempre, pagka mga ahon na kagaya nito, mas maganda kung may momentum ka talaga. So yan, ang rev natin, mga nasa 3.5. Tapos pagka bumababa, mga ganito, 2.8. Yan, slow down tayo, 2,000 yung revolutions. Actually responsive yung transmission niya, no? Yun, naramdaman mo parang CVT to, oo, pero meron din kasi itong mga preset gears. So mararamdaman mo na nagda-downshift siya dun sa mga preset na gears. Tapos yan, may mabagal. Overtake tayo. So ang rev natin nasa 3,000. Umaahon naman tayo ng steady. Kaya umahon. Ano yun? Ay baka yung gamit ko sa likod tumapon. Teka. Nakabukas kasi yung bag ko, so nagtapunan siguro yung gamit. Saglit lang. Ayusin ko muna. Uy, buko! Nakakapagod umahon, magbuko muna tayo. Anyway. Ayan. So, medyo kumalat lang yung gamit ko sa likod. Easy, diba? Nasa mga 2,500 yung rev ko kanina. Kaya naman. Yan, nasa 3,000 rev tayo. Hindi ko to pinipiga ha. Tsaka naka-aircon tayo. So, yung raw power lang talaga ng sasakyan yung tinetesting natin ngayon. Pero kaya naman so far. Kaya. Hindi na ako nag-low gear ha, pero makasiko to. Momentum lang, tsaka sport mode. So yung sport mode nga pala nito, no, nasa shifter na sa gilid, pindutin mo lang, tapos yung D na nasa screen magiging DS. Tapos yun na yun. Kaya. Pares. So halfway mark na tayo, no? Andito na yung viewing deck eh. Temperature natin hindi umaangat. Wala lang, parang ayos lang. Yun nga lang, pagka kunwari kagaya ngayon, nasa 3,000 rev na natin. So yung engine noise kasi, yun, nagki-creep in na dito sa loob ng cabin. Pero alam mo yun, syempre, ganun talaga eh. Ahon eh. So kahit pa paano, meron talagang hirap yung makina kasi nga umaahon tayo. Pero ang importante naman kasi nga, nakakaahon siya. At saka yun, hindi naman tayo parating aakit ng ganito eh. Ang importante lang sa akin, kung 5 kayo, tas may gamit kayo, kagaya namin, yung camera equipment kong tumapunta sa likod, kaya.
So far, yun nga, yung low gear, ginagamit ko lang talaga sa downhill. Pero uphill, hindi kailangan. Ngayon, paahon tayo, 2,500 yung rev. Kaya naman, no? Kaso napipigilan kasi tayo ng sasakyan sa unahan, hindi tayo makadiretso. Pero kaya pa rin. Ayan, nasa mga 2,800 yung rev natin. Overtaken ko siya. Hindi, wag na. Pero not bad ha. 1.5 liter lang naman yung makina natin. Kaya. Pero kung susumahin niya yung expander nga namin kayang-kayang umakyat din dito pang 7-seater pa yon. So same engine pero ito kasi mas magaan. Kaya ayan, kayang-kaya. Sumuko na yung motor, baka nag-overheat na siya. Huminto muna sa gilid. Sana kung maunahan natin tong motor muna. Yan. Kasi importante rin pagka nag-uphill ka, yung may konting momentum para mas hindi hirap yung makina. So pataas tayo, no? Nasa mga 50 kilometers per hour. Ang rev natin mga nasa 3,000. So uphill nasa mga 3,000 to 3,500 RPM yung makina natin. So syempre yan nga, ayan, naririnig nyo siguro. May konting tunog pero kaya. Lalo na siguro kung kunwari dalawa lang kayo nakasakay dito. Ito matindi rin tong siko na to. Let's go! Ayun, 3 something lang, 3.2. 3.2 ang ating revolutions. Siko ulit. Dito tayo magkakasubukan kasi merong mga ibang sasakyan na mabagal. Yung B10, tingnan natin kung kakayanin. Meron kasing Fortuner na mabagal bagal yung Fortuner Pero in fairness 20 kilometers per hour, easy lang din yung tapa ko. Kumaahon tayo, mga nasa 2,500 lang yung rev. Pero matinding elevation to parang kinakapos na nga yung Fortuner Ayun, huminto pa tayo Hindi pa rin ako naglo-low gear, yung sport lang tayo. Umaahon pa rin. Kaya. Bitin pa yun bitin sa ahon. Dahil sa Fortuner na mabagal. Kaya. Etong part na to naman, hindi naman masyado siyang maahon. So ibabalik ko siya sa D. Tanggalin ko muna yung sport. Tapos yan, may ahon ulit. Wala lang, para ma-feel lang natin na D lang. Kasi alam niyo naman, may ibang driver na hindi nila alam kung para saan yung mga buttons na yan. Tingnan natin kung kaya pa rin. Ito, sigo ulit. Matinding sigo. Actually, naka-D lang ako kanina umaahon tayo 2,000 to 2,500 din yung rev. Mas hindi pa hirap yung makina pero umaahon pa rin So okay na rin pala kahit i-D mo lang. Kaso yun nga pagka naka-S kasi, so mataas yung rev niya. Pag umaahon ka kasi, mas mabilis din. Pag naka-D lang siya, umaahon pa rin. Pero yun nga lang, yung medyo hayahay siya sa pag-ahon. Ayan, kaya nito, maahon pa rin siya. Hindi ako nakasagad ng tapak sa gas. Parang mga 20% lang. Pwede. Ayan, 2,000. Ayan, bomba pa, 1,800, 2,000. So, ito na tayo sa ibabaw. Ang ating conclusion. So, kahit 5 yung nakasakay, yung aircon natin, naka-automatic climate control tayo ng 22 degrees. Meron tayong camera equipment sa likod. Kayang umahon. So, yung mga rev, maximum ng 3,500 yung inabot. May konting engine noise na pumapasok sa engine pagka ganun kataas yung rev. Pero, okay lang. Kayang umahon.
ayun, sana, ngayon alam nyo na. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.